yung isa sa idinadahilan po, no, ng mamamayang Pilipino. Tapos may isa pa akong narinig, nagulat ako dito eh, kasi 'di ba nga confidential fund. O yan, yung confidential fund is buong akala natin 100% ang iniisip ko is kumbaga it says confidential nga dahil nga para ito doon sa mga makakaliwang grupo para maubos. No, kasi paano po? Confidential, hindi pwedeng ipaalam sa atin, sa publiko, kasi mabibisto kung ano yung magiging ano, kung ano yung magiging lakad nila. So kapag nalaman ng taong bayan, nalaman na sa publiko kung ano yung gagawin nilang lakad kontra dun sa mga makakaliwa, eh sunog na po, 'di ba? Sunog na kasi yan ang ine-expect ko gagamitin yan doon sa pagrenta ng mga bahay, pagrenta ng mga sasakyan para i-surveillance yung lugar, no? Nung mga pinamumugaran nitong mga makakaliwa. So may umextra, may sumobra, mga kababayan, may sumobrang pera at nabanggit nga po daw, mga bossing, na yung sumobrang pera, eh, sa magandang, layunin naman ginawa, kaso sa tree planting. Naisip natin, madaming kakulangan sa Department of Education, madaming kulang na mga textbook, madaming kulang na mga libro. So instead na ilagay sa tree planting, bakit hindi na lang pinunan, 'no, pinunuan yung mga kakulangan libro? Eh, kasi yun yung mismong, ano niya, eh, yun yung mismong departamento niya, eh. So sana inuna niya yung punuan yung kanyang departamento. Ano po ang sagot ng PBBM dito? Eh, hindi ko pa nakikita, 'no, na dapat palitan si Inday Sara Duterte. Yun po yung, sagot ng ating pangulo, mga kababayan. So ang nakita ko dito, ang explanation ko dito, mga bossing, tingin ko siguro, bibigyan pa, 'no, ng isang chance si VP Sara Duterte para patunayan, mga kababayan, yung kanyang sarili na mai-upgrade yung edukasyon sa Pilipinas, mga bossing. Alam niyo po, hindi naman masama na magbigay ng second chance ang ating pangulo, pero kapag ito talagang pumalpak pa at talagang walang nangyari, mga bossing, talagang ano 'yan, diyan ko nakikita na talagang sasabihin na ni PBBM, "Oh, VP, pasensya na, miski yung tatay mo." Si PRRD, mga kababayan, 'di ba? Na-vlog natin kaninang umaga, pati po si PRRD, mga kababayan, eh, kumbaga nababagalan sa education system ng Pilipinas po. Eh, siguro sasabihin na lang ni PBBM diyan, "Oh, VP Sara, pasensya ka na, ha? Kasi miski yung tatay mo, eh, umaangal na, miski yung tatay mo, eh, hindi na nagugustuhan." 'Di ba? Hindi na nagugustuhan yung ano tawag dito? Hindi na nagugustuhan yung nangyayari diyan sa ano, sa Department of Education. Sabi ni Nora Elong, lundag kasi ng lundag sa pwesto kaya hindi alam kung saan dapat gastusin mga pera ng gobyerno. Tapos po sasabihin sa atin, yung humihingi lang tayo ng kaunting, yung tipo bang kaunting ano lang, mga kababayan, masasabi niya sa West Philippine Sea, hindi pa tayo mapagbigyan. Malaman lang natin kung ano yung stand. Pero sasabihin nila diyan, hindi mandato ng Vice Presidente yang sa West Philippine Sea. Dapat ang tanungin nyo diyan, eh, Department of Foreign Affairs. Dapat ang tanungin nyo diyan ay, ano tawag no isa? Department of National Defense. Pero, eh minsan, yan nga, tama yung sinabi ni Ma'am Nora, no? Tumalon. Tumalon ng ibang departamento. Paano yan maging presidente? Baka gastusin lahat sa tree planting ang pera ng Pilipinas. Mga bossing, isa pa po yun. No? Paano po kapag talagang siya na ang kailangan magdesisyon sa lahat? Kung sakali naging presidente natin siya, papaano po kung siya na yung kailangan magdesisyon sa lahat, mga kababayan? Siguro ang nakikita ko diyan, nakatambak yung mga adviser niya sa gilid, no? At lahat ng magiging desisyon, tingin ko lang, mga bossing, ang lahat ng magiging desisyon, eh, nandoon sa manggagaling doon sa adviser, mga kababayan. Um, ang mali diyan, mga bossing,
'no? Ang mali po diyan mga bossing kapagka ganyan po ang nangyari, mga kababayan, minsan merong mga adviser na talagang meron pang sariling interes, may mga adviser na kumbaga nagmamadaling yumaman, 'no? Eh, siyempre sino ang unang papakinggan ng presidente? Yung mga adviser po, mga kababayan. 'Di ba? Nagkamali ng desisyon, patay ang Pilipinas. Yari ang Pilipinas nun, 'di ba? Kaya tingin ko eto yung, una yung pagsasalita ni VP Sara, yung rest back kay, First Lady Lisa Marcos na no comment, syukran. Tapos, eto yung pagiging hindi kulang sa ano tawag dito, eksperyensya doon sa kanyang, departamento, sa Department of Education. Tingin ko magkakasunod-sunod 'to, magdo-domino epekto mga kababayan. At malaki ang magiging epekto din nito 'no, kung sakali na siya ay tumakbo sa pangpanguluhan sa 2028 mga boss. Nakikita ko lang po mga kababayan, 'no? So yung sinabi ni PBBM na wala, hindi ko nakikita na kailangan tanggalin. Siguro siguro ano, bibigyan pa ng isang pagkakataon. Pero 'di ba doon sa interview, sa bandang dulo ng interview mga kababayan, ang sabi ng pangulo, eh mag-uusap kami, 'no? Mag-uusap kami. 'Di ba? Mag-uusap kami ni VP Sara. Eh siguro tuturuan, ayan. Tuturuan kung ano yung mga dapat gawin. Mabait pa din talaga ang ating pangulo mga boss, 'no? Sa iba yan talagang, eh wala eh. Ganito, ganyan. Kaya lang, yung pagtuturo, 'no? At yung kumbaga ngayon pa lang ka-catch up ang ating Vice Presidente, yun ang problema. Lalong babagal ang pag-upgrade, lalong babagal ang pagpapataas ng antas ng edukasyon sa Pilipinas, mga kababayan. Siyempre ano eh, bago magkaroon ng hakbang, magtuturuan muna yan. Kumbaga, oh, eto, ganito gawin mo, o ganito, ganyan, o ganito, ganyan. Parang may gusto yata si BBM kay Sara, butangera. Wala po, no? Kumbaga, lahat naman po tayo eh siguro deserve ng second chance. Siguro yun po yung ginagawa ng ating Pangulo. Pumalpak ka sa una, o eto, tara mag-usap tayo. Upuan natin yan kung paano ireresolba. Kasi kung talagang pupolitikahin po yan, mga kababayan, kung namumulitika po ang ating Pangulo, tanggal agad yan. No? Sibak agad yan. Kaya nga po yung mga DDS, mga bossing eh. O, kung ano-anong sinasabi laban sa ating Pangulo, keso diktador, keso kung ano, mga bossing, di ba? Ito ang unang isa sa patunay, no? Na kumbaga, hindi marunong mamulitika ang ating Pangulo, mga kababayan. Sige, subukan pa natin, isang beses pa. Pero kapag palpak na dyan, ay sorry. Dyan na po siguro talagang matatanggal or papalitan or kumbaga kailangan ng iwanan ni Vice Presidente Inday Sara Duterte yung ano, position sa Department of Education.